Good morning, good afternoon, good evening, madlang people. Mag-date kami ng aking mga Junakis. Naiwan yung sunglasses ni Kuya Alex doon sa kanyang daddy's car. Ngayon yung kay Vladimir na sunglasses yung ginamit niya. Kuya, yes ako, Philip. Nandito na pala kami sa Bratislava train station. Mag-aantay na lang kami ng mga siguro 8 minutes. Kasi 8:28 yung train namin. As usual, itong mga bodyguard ko, kasama ko as always. Ngayon lang to eh. Wala pa masyadong pasahero. 8:20 pa lang, so may 8 minutes kaming aantayin. Dito na kami sa city, Bratislava. Dito kami sa likuran. Tignan nyo. So papasok kami kasi naghahanap si Kuya Alex ng toilet. May bayad pa naman ang toilet nila dito sa loob ng train station. Maghahanap kami ng toilet. Papasok na naman kami ulit dito sa train station. Iba kasi yung dinaanan namin kanina eh. Ito kasi yung main entrance at saka exit. Ayan. Ayan o, WC. Baba pala kami. Saan man ito eh? WC. Grabe yung bayad ng toilet nila dito. 1 euro. 1 euro kuya. Pero okay lang naman dahil malinis tapos hindi mabaho. Pero nashock ako doon sa presyo. Walang patawad. Mahal na. May gasolina ata yung toilet nila. Bibili pala kami ng bus ticket dito o sa machine. Anyway, dito sa Slovakia, kapag nandito kayo sa Bratislava City, wala kayong mabilhan ng bus ticket sa loob. Kailangan yung bumili dito sa mga machine. Ayun o, itong yellow na machine. Dito kami bibili ng ticket. For Kuya Alex, ito, 30 minutes, 1 euro sa akin. Kay Alex, itong 60 cents. Dito lang ako pipindot. Ayan. Ayan na, mag-release na siya ng ticket. Get mommy's ticket, kuya. Valid siya sa 30 minutes. Dito naman yung kay Kuya Alex. Kasi discount yan sa kanya eh. Ayan, ikaw naman dito. Then lalabas yan, ang ticket. Ayan. Mamaya sa bus, i-insert lang namin yung may arrow. Tapos lalagyan niya ng time. Ito kami dadaan dahil yung bus namin nandoon sa baba. Pupunta kami doon sa kay Barbie. So magkita kami doon sa kanilang area. Maganda na sana tong Bratislava ba kung yung mga building nila dito hindi luma. Bihira lang kasi yung mga bago, tignan nyo no? Naka-abandon na. Parang may ghost ata dito eh. Bang building din nila. Tingnan nyo maraming vandalism. Tapos dito kami mag-antay ng bus. Papunta kina Barbie. Ang sabi niya 83 or 84 daw. Ayan 84. 4 minutes. May mga way naman sila dito kung saan papunta. Kaya lang hindi ko maintindihan sa sobrang dami kasi dito kami pala bababa Alexiho. Sa 83. Nandito na kami sa loob ng bus. Ito yung sinasabi ko sa inyo insert ko ito sa machine. Tapos may time na dyan nakatatak ayan. 9:35. May limit kasi ito 30 minutes lang. Ay, thank you Lord. Nandito na kami sa Alexiho. Ayan kung saan magkikita na kami ni Barbie dito. Maghanap lang kami ng pedestrian lane. Andun pa pala kasi doon kami sa kabila. Maganda pala dito maaliwalas. Tapos tahimik. May park pa sila dito Ayun palang sinasabi niya Lidl. Ang ganda ng simbahan design. Ang napansin ko dito sa Slovakia, yung mga simbahan nila, maganda ang mga style. Kapag pumasok ka rin, maganda din sa loob. Walang sira-sira. Meron man, pero inaayos ka agad nila. Ganun nila ka-love yung mga simbahan. Mostly dito sa Slovakia, Roman Catholic. Hindi ako nakakita ng Muslim dito. Ayan may Lidl pa pala. Papasok kaya siguro kami dyan kasi kain na. Agoy, Ginoo, kain lang napasok sa isip mo, kuya. Kami ang dala sa anak ni Barbie dahil kumuha siya ng plastic bag para sa amin. Kaya nagkabiba na kasi kami. Wala kaming plastic para sa mga foods. Balik kami dito sa park. British International School. Bongga daw ang tuition fee dito Mahal daw yan.
Okay, sige, push. Pumali. Ito, gusto ni Kuya Alex mag-push kay baby Martin eh. Wala, sige, pumali. Pumali, ha? Oops, pumali, Kuya. Hindi sa ating baby yan. Baka pagalitan tayo ni tita niyan. Mapano yan? Oops, pumali, Kuya. Kuya. Gusto na yung umupo ni Philip at kakain na daw siya sa kanyang favorite na waffles. Here, Alex ko. To, yeah. Said ni si, naku, iniwan lang si baby. Sa ere, waffles. Papuntang, ano yun, sa mga rides? Dito sa Bratislava? 44 tapos baba sa Kuliba. Kuliba? Yun naman ang last stop, no? Nandito na kami sa Kuliba. Pilipinas na pala to. Middle of the forest. Ewan ko kung anong meron dito. First time ko dito eh. Anong pangalan tong restaurant na to? Butani. Botoni. In Bisaya, Butangi. Charis. Ang bilis maglakad ng mga kasama ko. Si Alex, hindi to makalakad ng malayo eh. Nagre-reklamo to siya. Siguro nga sa kondisyon niya. Kaya siya madaling mapagod. Hindi ko din siya masyadong pipilitin. Baka kasi simba ko makulaps ba. Kaya inumin ko muna siguro ng tubig to. Boda? Ana? Maganda to maglakad oh. Kasi hindi mainit. Tsura bis Alex ko. Ito pala yung Kuliba. Marami ditong mga rides na pambata. Summer bobslide pala to. Truck. Sporting facilities. Okay. Ewan ko kung paano na to ngayon. Oh, malaki din ito, no? Maraming mga rides dito. May ganyan din sila. O kaya lang, syempre naman, magbayad. Walang free ngayon. Kahit nga sa toilet eh, magbayad eh. Dito pa ba kaya na mag-enjoy yung mga bata? Wala talagang bayad. Kaya tiis ganda daw. Ganyan pala, oh. Okay, Diyos ko, 8 euros talaga ang nabayaran namin. Kasama na ako kay Philip. Philip ko po, tuya. Masaya sila eh. Alex ko, dito pa pala yung ticket. Toto? Na, I can't. Puts kay. Hey, Alex ko, there's instruction kuya, oh. Go, then like that. Ano? Can you do it? First time naming mag-ride. Go, stop. Stop, then go. Go. Ganyan lang pala, go, then stop. Dobre? Says kuya, use brake. What's kay? Naunan na si Kuya Alex. Kami mamaya pa daw. What? Si Philip mag-drive. Oh, yay! Ito gusto niya. Sina, go. Yan. Brake. Okay, go na, go. Yan! Yeah! Parang roller coaster! Bobby, this will get you. Okay! Ay! Stop, Philip ko! Paano na tong driver ko eh? Umali! Nagmamadali eh! Hindi natin ma-enjoy! Pumali! Okay, go? Okay, Stachi! Hindi man to marunong mag-drive. Tapos ito yung mga view namin, oh. Oh, di ba? Kita niyo yan. Pop. Oh, pumali. What kind? End na kami. Parang hinuhold nila to, oh. Ayan. Wow, nandito kami sa middle of the forest. Nag-rides. That's awesome! Ano, gusto ni Philip. Mahal ang bayad nito. 4 euros. Pero hindi ako na-satisfied. Akala ko roller coaster. Sa panaginip lang pala. Please naman, nag-enjoy si Philip at Alex. Pero few minutes lang. 2 minutes lang to. Us. Ano? Din ho to ho. Ano? Mommy, I want to go again. No, istatsilok. Gusto pa ni Philip. Tapos ang mahal. Buti sana kung tag 2 euros. 4 euros, nakakainis. Istatsi, dobre. Tapos na. Ang maligayang araw. You like it? I want to go Is it 4 euros? Is it? It's quite expensive, kuya. What about here? We will check. Huh? No, you can play now, Cal. Istachi. 1 is enough, Kuya Alex ko. Sobrang mahal.
Mga muti ako sa iyo. Mommy, that was so much fun. Ano? Do you like it? Maganda din pala yung park nila dito. Oh. May mga kaano ng kahoy. Oh. Delikado to sa bata. Masugatan sila. Oh. Parang basura lang doon sa Pilipinas ba? Na nagkalat. Ayan oh, may slide. Look at that, kuya. Oh, match ka? Anong forma ito? Parang dog na cat. Tignan ko daw dito, be, sa harapan. Oo, tignan nyo. Oo. Ang ganda. Ay, parang fox ang style niya. Go, Philip. Pumali. Hala, sige. Manungkit daw siya ng bayabas. Good hold. Oh, hore. Ne? You can. Do it? Okay, get down. Oh, get down. Alibon niya. Ano man tong slide nila dito? Uy, pahirapan. Walang proper na stairs. Parang challenge style to eh. Niya, Philip ko. Natakot na si Philip. Dito na lang daw si Philip. Hindi pa siya natakot. Doon kasi sa slide. Natakot siya dahil walang proper daw na daanan. Parang na-nervous siya. Eh, dito na lang kay lava daw. Okay, pumali. Sige. Op, op. Aha. Ayan. Mas maigi to, Philip. Kasi safe ka dito. Okay. Hoto ko. Maganda naman ang part dito sa Kuliva, Bratislava, Slovakia. Dahil mag-enjoy ang mga bata dito kung may mga bata. Kasi madaming option ang mga bata kung saan sila banda maglaro. Mailalim ng forest. May mga daanan naman na pwedeng mag-hiking. Yan oh. Mapa naman sila dito na dapat mo sundin. Ang pangalan pala nito, Mali Karpati Kamsik. Ayan ang pangalan niya. Mga Filipino na nandito sa Slovakia, punta lang kayo dito. Ayun na mag-adjust ha kasi walang bus papunta dito dahil sira pa yung aking limousine. Charis. Wala nga kasi may inayos siguro sila. Nag-renovation kaya walang bus papunta ditong Kamsik. Maglakad talaga. Ayan o yung mga direction na dapat mo sundin. Alam na this. Kung gusto nyo palang mag-overnight dito, may cottage sila o na maliit. Maganda siguro rin sa loob, no? Tignan nyo naman yung palace dito sa Slovakia, oh. No, maganda. Palace. Aha. Gusto mo, Alex pa? Doon. Kaya nga eh. Sabi ni Alex, maganda daw. Then here, Kuya Alex, oh, yung bulang kristal. Nakikita na nila yung future ko. Char lang. Dito pa pala kami mag-antay ng bus 93 going to train station. Ito pala yun sa amin, oh. 93, Halabna Stanitsa. It's there. Ano, ayun, oh. Ay, thank you, Lord. Nandito na kami sa train station. Napagod na itong mga kasama ko. Eh, si Kuya Alex ko, panay reklamo siya doon sa pinuntahan namin. Parang hindi niya nagustuhan doon. Hindi siya makapaglakad ng malayo. Madali lang mapagod si Kuya Alex. Parang hindi maganda sa kanyang kondisyon. Takot nga ako kanina eh. Baka mangkulap siya. Dahil parang nag-violet na yung color niya kanina. Tinignan ko yung kanyang lips. So, sobrang pagod siguro. Tapos, nauhaw. Basta hindi ko siya maintindihan. Nung nakakain na siya ng pizza, medyo naging okay naman yung pakiramdam doon niya. Baka nagutom yun si Kuya Alex kanina. Kaya siya parang nanghihina. Kapag dito sa Bratislava train station, ganyan oh, dito na namin malalaman ang track number. Nasa track 20. Haba ang train namin ngayon Philip ko tutukod. Kod, hore kuya, hore. Ay, kod na hore. Kasi dito sa baba, maraming pasahero. So hindi kami makaupo ng maayos. Dito kami pa lang. We can choose. Here, Philip ko. Here. No, to. Where's no sunlight? Here. Then potom it could be sunny. No, over here, no. Parang ito yung inupuan natin last time You will sit there? Ano, tayo pa lang eh. Kakain kayo? Papay? Napagod sila sa aming adventure for today? Kulang ata to ng mga energy. Kailangan siguro nilang Red Bull. Mommy, sun is giving me energy. Ano? Nausay?
A few moments later. I thank you Lord, nandito na kami sa bahay. Kanya-kanya na kaming duty. Ako, magluluto na para bukas naman ito na pagkain namin. Then si Philip at Alex, duty na rin sila sa kanilang PlayStation. Ganyan ang roles namin dito pero 1 hour lang yan na pwede silang maglaro. Nauna si Alex, mamaya si Philip. Anyway, may na-harvest na pala kaming potato sa aming garden. Ito lang. Dahil hindi masyadong tumubo, maliliit lang siya. Pero sa soil yun ba, hindi nila nagustuhan. Next year, ay sana magiging okay na yung soil namin. Pero okay na to eh. Lulutuin ko to kahit na maliliit. Hindi ko na to balatan. Hugasan ko lang to. Then lagay sa oven. Meron din kaming itong aming tomatoes fresh from garden. Libre na yung kamatis. So far, dito sa Slovakia kasi summer, season ng mga fruits at saka vegetables. Ewan ko ako, makagawa ako ng ketchup. Nagustuhan din ni Ging Ubar yun. Ginawa akong ketchup last year. Mabigyan ako ng maraming tomatoes. Galing kay brother-in-law, nag-antay din ako ng ayuda. Akala niyo, Pilipinas lang may ayuda. Dito rin, no? Mag-roast ako ng whole chicken. Para bukas hindi na ako magluto. Kasi may gana naman kami. Huwag na kayo magtaka kung bakit mga previous ko vlog, puro na makikita ninyo mga gala-gala na namin. At least maiba naman. Ito lang yung pagkakataon na makagala kami dahil nga may bakasyon ako. Alam niyo, 6 na taon ko dito bakya. Ito lang yung pagkakataon na nakagala si Philip at Alex sa buong buhay namin dito na nakatira. Alam niyo, tiniis ko lahat na boring, para ako mahumsik, na gumagawa na lang ako ng paraan. Sa tulong ng aking vlogs, kahit na hindi ako sikat, medyo naging okay naman yung mindset ko. Mas lalo na ngayon na nagiging komportable na ako dito sa Slovakia. Nagkaroon ako ng trabaho, makagala na kami ni Philip at Alex. Kahit na hindi kasama si Vladimir dahil ayaw nga niya mag-travel na train, bus, dahil dito matagal, lalo na kung sa mga village. Halimbawa, sa village ka bumibisita, naku, abutan ng 30 minutes or 1 hour ang waiting. Pero kung sa Bratislava naman, 15 to 20 minutes na yung pinaka mahaba yung waiting time. Grabe no? 6 years. Matiis ko talaga. Ito lang yung pagkakataon. Nagpapasalamat din ako kay God. Dahil perfect time. Si Philip, 5 years old na. Una kong trabaho na may proper contract. Tapos yung trabaho ko from Monday to Friday, kahit na 6 hours lang, malaking tulong na rin yun sa akin. Nakakatuwa lang. Kailangan talaga mag-antay ng tamang panahon. Huwag kasi magmadali. Kasi hindi lahat magic. Proseso yan eh. Sa lahat ng bagay, huwag magmadali. Kasi dyan tayo sablay eh. Kasi sa part ko, naintindihan ko si Vladimir before kung bakit ayaw niya kaming igala dahil mahal ang pamasahe. Tapos pagkain pa, hindi maiwasan na ang mga bata magturo na gusto kong ganito daddy, gusto ko ng pagkain, gusto ko ng inumin. O, di ba? Tapos siya lang yung nagtrabaho. Maliit lang naman yung sahod niya. Akala niyo siguro, foreigner, bayaman, maraming pera. Sa akala niyo lang yun. Ordinary lang din sila. Maswerte din ang ibang Pilipina na nakapag-asawa ng foreigner, yaman, or else maganda yung trabaho. Alam niyo, si Vladimir na-offeran dito ng magandang posisyon. Kaya lang, hindi siya nakapagtapos ng kolehiyo. Yun ang problema. Ipareho din kami. Kung sa inyo nangyari yun, hindi niyo matiis ang 6 years ba? Bago makagala-gala ang Bratislava City, naging familiar na ako sa mga bus numbers nang dahil din sa mga kaibigan kong Filipina, hindi kay Vladimir. Sa totoo lang. Kaya mas maganda pa rin na magkaroon ng mga kaibigan sa ibang bansa. Pero piliin din yung mga kaibigan na hindi plastic. Take note, maraming mga plastic din at mapagmataas. Akala kung sino sila na nakarating lang dito sa ibang bansa. Kung umasta, parang sila na ang nagmamay-ari sa country, hindi naman sa kanila, di ba? Nabiktima na rin ako niyan. Kaya
iwas-iwas din. Mga Pilipina, makasalumuhan nyo ay mga totoo. Mabuti lang yan sila sa harapan. Pagkalikod mo, wala ka ng ulo. Kaya ingat-ingat lang din. Fingers lang sa mga Filipino or Filipina na nandito sa ibang bansa. Hindi na kailangan na magkakaroon ng maraming kaibigan. Isa, dalawa, tatlo, okay na yun. Kapag marami, delikado na yun. First year ko dito sa Slovakia, nagtiis talaga ako na wala akong kaibigan, boring. Kaya yung aking kilay dati, nagsampukan na eh. Kaya ano lang iniisip ko eh. Gusto ko nang umuwi, gusto ko nang lumayas. Dahil hindi ko na maintindihan yung aking nararamdaman. Bored na ako. Pero wala akong makausap that night. Kailangan mahaba ang pasensya sa pag-aantay ng tamang panahon. Mahirap din. Yung iba kong Filipina friends, tanong sila sa akin, oh, buti na lang natiis mo. Kung kailangan tiisin. Oh, kung sa inyo nangyari yun, nako, baka siguro nagwala na kayo. Kaya magpapasalamat pa rin kayo ha. Pinapasyal na kaagad kayo sa isang taon, sa o 2 taon. Pero sa akin hindi nangyari yan. So pinasyal kami sa mga, ayun lang, yung iwas tindahan ba na walang pwedeng mabilhan. Kasi nga, iwas sa gastos. Kailangan intindihin yung kalagayan. Ang sikreto lang kasi kapag dito sa ibang bansa, kailangan mong isipin na nandito ako, wala ako sa Pilipinas. Huwag mong i-compare ang Pilipinas at saka dito sa ibang bansa dahil magkaiba. Lalo na kapag ganito, nasa village na katira. Malayo yung pupuntahan mo. Malayo yung mga park, malayo yung magagandang views. So, kailangan pa mag-travel. Di ba? Huwag madiliin kung hanggat maaari. Focus na lang sa ibang bagay. So, thanks God, at least dumating na ito, pagkakataon na ito. Pero next year, 3 na kaming mamasahe sa bus at saka train. Kasi si Philip, 6 years old na. Malas ko lang. Kaya okay na yun. At least may trabaho naman ako. Tiisin ko na lang. Kaya yung bangs ko kumulot na eh.